Guys, magluluto ako ngayon ng calamares. Calamares squid. Kasi lagyan ko ito ng konting suka. May timpla na may asin konti. At saka hinuloan ko na para mabango. Paminta. At manghang. May dalang isang taling kahoy na panggato. Dahil sa laki ng dala ng lalaki, hindi nila napansin ang mga aswang na gabunan Yan. na nagkalat sa daan. Walang awa nila itong nilaka. Hindi na nga nakasigaw ang lalaki dahil inuna ng mga aswang nakadating ang mukha ng biktima. Nalibabaw ang tawa ng pinulong ng mga aswang na parang tuwang-tuwa ito sa mga nangyayari. Habang nakatingin ito sa kanilang dalawa, nilulunaro. Ayoko po po sana tumakas, pero kapatid ko, ligtas niyo po siya. Habang abala sila sa pagkain sa lalaki, umalis na po tayo rito. Walang mangyayaring masama sa kakambay ko. Ikaw ang inaalala ko. Susubukan kong kapatid ka. Kung kaya ko bang bigyan na natin sa nakawin mo. Dahil namangalit ang buhay mo. Sigurado yun. Naaaring mabago ang nakatanda kapag ang mismo may katawan at sumuko. Kumapit kayo mabuti at tatakbo tayo mabilis. Kaligaro, sabihin ko, kung nakita kami sa labo kanina, siguro pag-aari po ng lalaking nilapad ng mga aswang, sumakay po tayo ron. Kahit hindi ako marunong sumakay sa kalabaw, ay susubukan natin sa akin. Kumapit ka lang na mabuti at ililigtas ko kayo. Pag hindi naman, Ito yung tira, katawan ng ginawa kong calamares. Ang tira, gagawin ko yung adobo. mga aswang na gabunan, ang pakitang-ilan pala ay kitang-kita sa liwanag ng sikat ng buwan. Ang dalawang ganito na nasa kabayuan ito ay mas galing ng tinigitan ang pagkakakapit. Malapit na po sila ng tao. Malapit na po sila tayo marabutan. Mabilis nilang pinakatandaan, pababa ng buto, hanggang makarating sila sa gitna ng palagay. Harina at saka crispy mix niya. Pinakatayo habang nakatingin sa kanila at parayang pagbunga. Muli siyang tumingin sa hulihan ng daan. Diyos ko, mas lalo pa sila dumadami. Amado, ikaw muna sumampas kayo. Kapag nakita mo na natalo na ako, patakbuhin mo to at huwag na huwag ka ng lilingon. Kahit anong mangyari, ililigtas ko ang buhay ng isa't isa. Patawarin ko sa ginawa ko. Ibigay ko sa kapamakan ng buhay
Lalo silang nagalit. Hinahabol pa rin nila tayo, Amado. Ayaw nila tayo tinilan. Kumain kayo, Lolo. Mabilis lang ang mga kalabon natin. Hindi na po sila tayo maabutan. Hindi na sila makakahabol sa atin. Dahil malapit na sumuli pa na sa wakas. Makakatakas na tayo sa kanila. Yung apoy lang to na ano, kanina pa to naluto ba? Hindi lang kasi. Sige lang. Pag makarating na yung mga gamit. Malapit na sumuli pa na sa wakas. Makakatakas na tayo sa kanila. Napalitan na lima ang makayasanang boses ni Lolo Taro. Dahil maalala nito ang nangyari sa mga magulang ni Amado. Kapulpulti ang kapalit sa tuwang daramdaman ni Amado habang galit na nakatingin sa ulahan ng kanilang daan. Paano na sila? Wala na silang mga magulang. Naramdaman ni Amado ang may na pagkapit ng matanda sa kanyang dewa habang ang pangyalang kalabaw na niya sila at natanggal sa katawan ng kalabaw. Kasabay ng pagkasila ng kanya ang pagpanggara nito sa nakaalagkat na aswang sa kanilang figuran. Naputo na ibigin sa ilang ng aswang. Kaya naman, mas lalong bumilis ang takbo ng kalabaw. Nawala na rin sa kanilang panin ang pinungot ng mga aswang na umahabol sa kanila. Sa kalawang muling na ulit ang pagsakit ng sugat sa katawan ng Amado. Pakiramdam niya ay tumataas na ang temperatura ng kanyang katawan. Dahil naramdaman ang pagkalong sa kanyang braso. Ngayon, wala na po kami mga magulang Lolo Taro. Hindi ako titigil. Hanggang itinigay gamit yung mga magulang namin. Sabi hindi ko ay hindi ang mga nangyayari. Ang pagkakalita, ubusin ko sila pati ang pinuno ng mga aswang na nag-uutos sa kanila. Ano po ba klase nila ng mga yun, Lolo Taro? Sila ang mga aswang na gamunan na nagtatago sa gubat. Balak nilang gawing tiraan at kakauyan para sa kanilang panahari. Nananalig ng maubos sa kanilang lahi dahil sa madalas na pagtugi sa kanila ng mga tao. Kaya ang ginagawa niya ay nag-aawa sila ng mga bata sa pamamagitan ng kanal. Pero nalaman nila ay tungkol sa batang may kampay na manahol o king cobra na siyang papalay sa kanilang puliro. Kaya sila nagkagulo. Sa tingin ko, ang nasa leeg mo ay ang sinasabing yugta ng panahon. Kaya siguro, nagkaroon ka ng kampay na panahon. Dahil ikaw ang nakatagdaw papalay sa pinuno ng aswang na gamunan. Pero, paano po nila ito ang pinagtatagpuan ng mga magulang ko? Kung kayo laro ko, ang nakakaalam tungkol sa amin ng kapatid ko, kaya hindi po walang sabi sa kanila. Hindi ko alam kung paano nila nalaman naman. Kung ako ang sabi sa kanila, dapat nung bago pa lang kayo sila, marahil ay mayroong ibang nakakita sa inyo at itinuro at tirahan nyo. O di kaya naman nasundan kayo at may nakakita na kasama mo si Chichi. Ash, matagal kong itinakwal tungkol sa inyo ni Chichi, kaya hindi ko magagawang ipahamak kayo. Hawak nila ang pamilya ko. Kaya wala akong nagawa para ipagkalupan ng mga magulang nyo. Patawarin nyo ko. Pero uunahin kong malaman kung sino ang taong nagsumpong sa tinulungan ng mga aswang. At siya papanagutin ko sa lahat ng ito. Pero paano po ang pamilya nyo? Baka po patayin nila ang mga anak at apo po ninyo. Anak lang ang meron ako. Wala akong mga apo. Wala na rin akong asawa. Dahil nila ang asawa ko. Bumakas ang lungkot sa boses ni Lolo Taro. Habang patuloy sa pagtakbo ang kalabaw na sinasakyan nila. Maya-maya ay muling nagsalita si Amado. Habang nasa braso ay ang natutulog na kampay niya si Chichi. Puntaan ko natin ang bahay nyo. Iligtas na po na natin ang pamilya ngayon.
Titikim ako ng isa guys. Ha? Harap. Pero kapag ang to yung mantika ay yung apoy na may ikoy ganda ka. Kasi wala akong ano. Ang gamit ko ito. Thank you for watching guys. Pusit calamares. Thank you for watching. God bless.